naman, pinag-grass cutter ko ang aking bagong manukan na lilipatan. Tapos, tayo ngayon ng ito nyo, patinahin ko, tinambang ko na. Kasama ko ngayon ang konsyal ng putuhan. Konsyal, Lawi. Ito nanay ko naman. Konsyal, Lawi. Ako nga po pala ang cameraman dito sa... Mukhang malalim ang iniisip mo. Sabong Pinas na ito, nangyayaman mo si Royal Amana. My name is Brixball Magpantain. Kung gusto nyo makilala at magkakwentuhan tayo, just add me on Facebook, Hire na Supply Magpantay. Hihirit pa. Like and subscribe. Hello! What's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng... Alright! So mga kasabong, nandito ako ngayon sa ating panibagong... actually, bagong lokasyon. So hindi ko pa kayo may tutor kasi nga madumi pa, wala pang bakod, tapos hindi pa natin naayos. Pero mga kasabong, gusto ko kasi mula dun sa pagbabakod is maturo ko sa inyo. Mula dun sa pagbabakod, mapakita ko sa inyo para sabay-sabay at magkakasunod yung pagtutur po sa inyo. So yun mga kasabong, huwag kayo ma-excite, huwag kayo ma-excite. Ayun naman, di na kayo nasanay dyan. Mayabang niya. Tawag dito, excited din akong magyabang. Excited rin siyempre ako na ipakita sa inyo yung mga bagay na naipundar ko sa kabila ng mga paghihirap na pinagdaanan natin. So yun mga kasabong, dumao tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin is out muna tayo sa chicken talk, pero more on dun pa din. Pero gusto ko kasi sa mga subscribers natin, bukod sa natututo din kayo ng buhay pagmamanok, is gusto kong i-inject din sa inyo. Gusto ko ring bigyan kayo ng advice about syempre sa mga buhay-buhay natin, sa mga pangarap natin sa buhay. Yun yung mga kasabong yun yung twist ng Sabong Pinas, di ba? Hindi ko lang kayo in-encourage na palusugin yung ating mga alaga. Hindi ko rin lang din kayo binibigyan ng tips kung paano yung mga technique ng about sa pagmamanok, yung mga natututunan ko. Gusto ko rin syempre mag-evolve tayo bilang tayo. Yung mga kasabong, mas maganda yun Mas maganda yung meron tayong katuturan sa mga nasasayang na oras sa atin. Yung mga kasabong, mas maganda yun na habang tayo nanonood, natututo. Habang tayo natututo, nai-inspire. O, di ba mga kasabong, maganda pag-usapan yun. So yun mga kasabong, ang pag-uusapan po natin dito is kung paano ka magsisimula. Mga kasabong, pag-usapan natin yung dalawang classification ng tao. Di ba? Merong dalawang personality na merong dalawang magkaibang buhay. Na kung paano tayo magsisimula, meron kasi ang isa, di ba mga kasabong, merong tao na gustong magmanok, pero walang kapital. Di ba? Meron namang isang may kapital, pero hindi niya alam kung paano siya mag-uumpisa. Di ba mga kasabong, yun yung pag-uusapan natin. Mag-start tayo sa gusto mo magmanok, gusto mo magkaroon ng malawak na farm. Sige, pagpalagay na lang ng malawak na farm, pero wala kang kapital. Di ba mga kasabong, parang hirap isipin nun. Di ba? Parang ka lang nangangarap ka ng iseng. Kung yun yung mindset ng ibang tao paano ko magkakaparm kung wala akong kapital? Di ba mga kasabong, yun yung napakahirap sagutin kung nakaupo lang tayo. Di ba mga kasabong, umpisahan natin dito. So yun mga kasabong, mag-i-start tayo dun nga sa walang kapital. Mga kasabong, masakit mang isipin masakit mang tanggapin na kung sino pa yung taong walang kapital, siya pa yung tamad. Siya pa yung, alam mo yun, yung mahina yung kukote. Masyado ka rin makalipusta. Mga kasabong, dapat kasi pagka wala tayong kapital, magaling tayo dumiskarte dapat. Di ba? Halimbawa na lang mga kasabong, wala kang wala kang kapital. Gusto mo magmanok, sige mag-start tayo. Kailangan marami kang alam sa buhay pagmamanok. Dahil pagka natuto is marami kang magiging diskarte. Halimbawa na lang, may kakilala ka, gustong magpa-alaga sa'yo. Pag naalagaan mo within 5 months, babayaran niya sa'yo yung inalagaan mo. Kanya yung patuka. Di ba? Kanya yung patuka, bayaran ka lang niya. Sige, bayaran ka niya sa isang ulo na makapagpalaki ka is 1,000. Sige, magpalagay. Paano kung ang nabuhay mo dyan is 30 malulusog, magaganda? Di, may 30,000 ka na agad, may pang-umpisa ka na agad. Di ba mga kasabong, dapat kasi tayo is, pagka tayo gusto natin ng matupad yung ating mga pangarap, is daanin natin sa pagsisikap mga kasabong, tsaka sa diskarte. Di ba mga kasabong, kung ikaw ay naiisip mo na, hindi ako mapapagaya doon sa kay Sabong Pinas, ang galing kasi nun, ang dami niya na kagad na inaipundar sa sarili niya mga kasabong, kaya mo rin gawin yun. Hindi porke yung may bagay,
yung buhay mo ay hindi kaparehas ng buhay ng iba. Di ba mga kasabong? Pero once na ma-inspire ka, huwag mong maliitin sarili mo. Di ba mga kasabong? Hindi porkit may mga bagay silang naabot para sa sarili nila. Hindi ibig sabihin nun, hindi mo rin maabot para sa sarili mo. Di ba? At may mga hindi sila naabot para sa sarili nila, hindi ibig sabihin mo nun na hindi mo na rin kayang abutin. Di ba mga kasabong? Ayun lang, yung mga salita na kailangan nating mas i-inject sa puso natin mga kasabong. Kailangan natin ng matinding diskarte pagka wala tayo talagang kapital. Di ba mga kasabong? Hindi naman po kasi lahat tayo isinilang na ano talaga mayaman talaga na marangya talaga yung pamumuhay di ba? Kaya mga kasabong, tayo isinilang na payak lang yung pamumuhay. Hindi natin kasalanan yun. Di ba mga kasabong? Pero pagka namatay ka, nang payak pa rin ang pamumuhay mo, na ang buhay mo is kagaya pa rin, na maging normal pa lang din, doon ka lang lumaki, nasanay ka na mahirap, namatay kang mahirap, yun yung kasalanan mo na. Kaya mga kasabong, umpisa mo sa diskarte, di ba? Diskarte at maging honest ka lang mga kasabong. Yun nga, yun lang yung pinaka-importante dahil doon din ako nag-umpisa, mga kasabong. Merong isa, ito lang makakwento ko lang ha. Teka lang, pinapawisan lang ako. Kwento ko talaga to. Nakakagigil ka. Di ba mga kasabong, meron kasi akong dati, white hatch puti na white hatch. Hindi naman siya bulok talaga. Wala lang power yung pakpak niya, pero hindi ko siya trip eh. Pero ang gaganda ng mga babae. Diba? Gaganda ng mga babae niya eh. Pinicturean ko siya sa Facebook. Na plano ko talaga ibenta. So anong nangyari? Merong isang magmamagaling. Ito, magiging kwento rin to sa mga susunod pa natin eh. Meron din isang magmamagaling na whites naman. Diba? Nagustuhan niya yung itsura ng white hatch ko. Then after nung nagustuhan niya yung itsura ng white hatch ko, gusto niya bilhin lahat. Sabi ko, sir, ba't mabibilin lahat? Eh, ganda kasi. Gusto ko i-infuse sa whites ko. Tingnan mo yung whites ko. Eh, nakita ko mga kasabong, ang gagaling ng puti niya. Di ba mga kasabong? Tapos bibili niya yung 8 kong white hatch na babae. Naisip ko, sabi ko, parang hindi ito bagay dun sa baka masira lang yung breeds niya. Ang sinabi ko, sir, ito po talaga, papatayin ko na lang. Kesa naman ma-breed nyo pa at mapasama pa dun sa inyong whites, is hindi naman po talaga to papasa sa standard nyo. Kaya, mas maigi pa na hindi ko na lang po ito ibenta sa inyo dahil baka po makasira lang ito sa bloodline nyo. So yun mga kasabong, ang nangyari po dun is natuwa siya sa akin. Dumating yung panahon is yung mag-aalaga niya is meron na ring sariling pamumuhay. Wala na, total magsasarado na yung buhay niya sa pagmamanok kasi nasa Italia siya eh. Diba? Nasa ibang bansa siya eh. Dumating yung time na wala na siya taga-alaga, ako na yung naging breeder niya. Diba mga kasabong? Ako na yung naging breeder niya. Sa kanya yung patoka, tapos bibili niya lang sa akin ng ganitong presyo. Bibili niya sa akin ng ganitong presyo. Siyempre natuwa ako, pangkapital ko na yun eh. Sure na buyer na yun. Oh, doon ako nag-start. Doon ako nag-umpisa na, maganda pala yung ganun, maganda pala. Di ba mga kasabong, yung nagdala sa akin sa kung bakit meron akong ganung tropa, naging ganyan akong kaibigan, is yung pagiging honest ko sa kanya. Dahil mga kasabong, hindi kasi, yung pera niya kasi na bibigay sa akin kung binili niya yun eh. Stop ball kami dun eh. Di ba? Wala na, hindi na ako babalikan yun. Hindi na ako tawag dito, hindi na siya magtitiwala sa akin. Di ba mga kasabong? Which is, kung halimbawa, walong inahin na yun, yung 8,000 na yun, mauubos din yun. Di ba mga kasabong? Pero yung kapalit naman sa akin, ang ginawa kong kabutihan sa kanya is, di ba, mas maganda kami samahan ngayon. Di ba, baka nga mamaya, sumikat ako dahil sa whites niya, ang galing naman talaga mga kasabong. Makikita nyo yun doon sa page ko. Yun lang, maisingit ko lang sa page ko, mga uploads ko na AA whites yan mga kasabong. Pero soon, ipapaliwanag sa atin kung saan nanggaling yung AA whites niya. So yun mga kasabong, yun yung isi-share ko sa inyo na naging karanasan ko kung bakit na pagtagni-tagni ko yung, kaya pala hindi ko tinanggap yung offer niya, nabili niya sa akin yung Although, wala man akong pera nun. Wala akong masyadong pera nun. Benta na sana. Di ba? Benta na sana yun. Pero hindi ko binenta sa kanya dahil ayoko siyempre masira yung niya. Masira yung tawag dito, yung kanyang breeds. Pero kung yung white hatch lang yung i-breed niya, okay naman siya. Pero kung isasalin niya kasi doon is hindi ko alam kung magiging nick. Kaya it's better to kill na lang yung mga mga babae na yun. Kaya yun mga kasabong, yun yung kwento kung bakit din may mga blessings sa atin dumadating na unexpected. Ganun din sana sa inyo mga kasabong. Sana is kapulutan nyo ng aral yung mga sinishare ko dito. Nandito ka na rin lang sa YouTube channel ng Sabong Pinas mga kasabong is i-inject mo yung mga magagandang bagay tapos gawin mo para dumating yung time na tama si Sabong Pinas. Ito rin yung nangyari sa akin, ito rin yung nangyari sa kanya. O di ba mga kasabong? Teka lang, lumayo na tayo dun sa usapan diskarte. Pero mga kasabong, kasama sa diskarte yun, pagiging
pagiging honest. Kaya mga kasabong, kung ikaw ay nangangarap na wala kang kapital, di ba mga kasabong, kaya mo yan. Di ba? Kaya mo diskartehan yan. Mahirap, iba-iba kasi kayong mga nanonood sa inyo eh. Hindi ko kasi alam talaga kung paano tuturuan kayo ng diskarte, pero dapat talaga, pag wala kang kapital sa pagmamanok, kailangan magaling kang magmanok. Di ba mga kasabong, hindi nabibili yan. Di ba? Pero, once na lagi ka nanonood ng Sabong Pinas, maraming tips po dyan na mga pagdadaanan nyo, na mga pagdadaanan ng mga magpapabreed sa inyo, makakatulong po sa inyo yan mga kasabong. Kaya, panoodin po natin ng panoodin. Yan. Matututo na po tayo yan. Tapos pag may nagpahanda na sa'yo, hindi mo nagpahanda, pag may nagpa-breed na sa'yo, ayan, dyan na mag-i-start yung journey mo. Di ba mga kasabong, baka darating yung time, vlogger ka na din. So mga kasabong, yun yung magbibigay ko lang sa inyo na diskarte tips. Mga kasabong, para lang ikaw ay makadiskarte ng maayos. Huwag mo ubusin yung energy mo sa kung saan-saan. Di ba? Morong kasi ano eh, kung saan lang tayo masaya, doon lang tayo na-stuck eh. Hindi natin nararamdaman na wala pala tayong pera. Masaya naman ako na walang pera, okay lang. Eh, paano naman yung anak mo? Paano naman yung pamilya mo? Paano yung future mo? Diba, kailangan ano eh, masaya ka, nagagawa mo yung gusto mo, masaya ka, tapos may income ka. Diba mga kasabong? Kaya dapat, madiskarte tayo talaga. Dapat madiskarte tayo sa lahat ng bagay. Huwag nating gamiting material, yung paggaling natin sa diskarte sa panloloko ng tao. Diba, i-guide ka yan. I-guide ka ni Lord sa path mo na yan, sa daan mo na yan. So yun mga kasabong, medyo mainit lang, pasensya na po Tsaka yun mga kasabong, masingit ko lang ulit. Hindi pa tayo tapos doon sa diskarte tips na yan. Yun nga, sinabi ko kanina, wag mong ubusin yung mga oras mo sa walang kapararaka, lahat ng mga hindrances, lahat ng mga sagabal sa pangarap mo. Wag mong ano yan, mga ML na ganyan, wag mo ubusin oras mo dyan, kasi mga kasabong pag nag-ML ka, puta. Ano ba pakialam mo? Alas 3 ka na naman matutulog. Pag gising mo, kakain ka na naman. Sakit ka pa sa ulo ng magulang mo. Kasi mga kasabong, ganun. Yung lahat ng mga inalis ko yan, mga bisyo-bisyo na yan, mga pambababae, halos mautal-utal ka na sa pagtangging wala-wala kang babae. Yung mga utal-utal. Ba't nautal? Hindi ako nautal sa mga ganang pambababae na yun. Hindi ako nabababae yung mga kasabong. Kilala kong kaliskis mo, oy. Inalis ko yan ba? Dahil sagaba lang yan mga... Basta! Manyak pala ito eh. Nauutal ako mga kasabong eh. Grabe kayo. Basta yung mga kasabong, inalis ko yung mga ano yan. Depende na lang kung hindi, joke lang. Pati nga bulag, tinasasamantalahan mo eh. So yun mga kasabong, basta hard work, dedication, inspiration, and pray. Yan mga kasabong, pag nakumpleto mo sa sarili mo, sa puso mo yan, hard work, dedication, inspiration. Diba mga kasabong, kasama na dyan lahat, pamilya mo, anak mo. Siyempre, hindi mo mawala dyan. Lagi ang pray. Yung faith mo mga kasabong. Hindi pinag-uusapan lagi ang religion. It's all about faith. Diba mga kasabong, yan. Ano ka yan? Madadala ka niyan sa kung anong gusto mong tagumpay. Madadala ka niyan sa kung anong ikasasaya ng puso mo. Diba mga kasabong? Subok ko na yan. Dahil ito lang, ano ko lang kanina, paggising ko. Inisip ko yung bako dito eh. Wala akong pera eh. Wala naman siya kong ilgamang pinumbre. Paggising ko kanina, sabi ko, Lord, bahala na po. Sa maghapon. Tapos biglang mamaya naisip ko, patay, wala akong pangyero. Paano kaya yun? Biglang mamaya may tumawag sa akin. Tunay, mga kasabong tumawag sa akin. Boss, papadala ko na yung 20 mil mo. Bakit? Gusto ko ng tryo mo eh. Sige, padala mo. Di ba? Meron na agad akong pambakod. Kaya next week, bibili na ako ng segunda manong yero. Pababakodan ko na yan. So, pag napabakodan ko na yan, maganda na lalo yung farm ko, hindi na nanakawan to. So, yun mga kasabong, naisip ko bang galing ni Lord. Thank you, Lord. Di ba mga kasabong, yun yung mga guidance sa atin na hindi natin na namamalaya na binibigyan niya tayo ng kasagutan sa simpleng problema natin, hindi man natin hiniling sa kanya, pero once na sabi natin, papatay, paano yero ko? Siya agad sasagot. Kaya mga kasabong, yun yung gusto kong i-inject sa inyo. Diba? Kasi sabi mo, ang pag-uusapan natin dito is yung yung gusto mong magmanok, gusto mong matuloy yung pangarap mo sa buhay, pero wala kang kapital, mga kasabong, ayan, sundin mo lang yung mga bagay na napapanood mo dito sa Sabong Pinas. Darating yung panahon, i-chat mo ako, Idol Sabong Pinas. Maraming salamat, meron na din akong backyard. Di ba mga kasabong, yun yung mga gusto kong ma-receive na message eh, kaysa sa mga tanong-tanong na, Sir, anong patuka mo? Kasi mga kasabong, dun yung mga given na tanong, huwag nyo na itanong. Kasi ano yan, tawag dito,
given na yan. Maraming magaganda ng patuka. Kasi kaya nga po hindi ko sinasabi sa inyo masyado kung ano yung ginagamit kong patuka. Dahil baka mamaya, iba yung klima dyan sa inyo, makasama pa doon. Kaya, ano, hindi ko masyadong ini-endorse po yung mga about sa mga ganun patuka. Pero about sa mga gamot-gamot, vitamins, yan. Iano ko po yun sa inyo. So yun, mga kasabong, natapos po tayo doon sa usapan na gusto mo magmanok na wala kang kapital. Diskarte mo yan, kaya mo yan. So yun mga kasabong, dadako tayo ngayon. Doon sa may kapital naman, diba? Tapos, parang parang naliligaw siya sa pagmamanok. Diba mga kasabong, ang pag-uusapan ko dito is yung OFW, seaman. Marami pong ganun eh. Tapos meron pong mga malalayo yung trabaho sa manukan nila. Inuulit ko mga kasabong para po ito doon sa may mga kapital na naliligaw sa gusto niya kagad na may mga may mga manok siya pero hindi siya masyado makabuhay. Diba mga kasabong, OFW, seaman, tsaka yung mga parang nagmamanila tapos nasa sa hindi nila masyado matutukan. Diba mga kasabong, meron kasing mga pagkakataon na seaman ka o OFW ka tapos magmamanukan ka dito sa Pilipinas na hindi naman mag-work. Diba? Hindi siya mag-work kasi pag uuwi ka, sakitin ang sisiw mo. Pag uuwi ka, ang daming patay. Pag uuwi ka, sobrang dumi. Di ba mga kasabong, hindi mo naman matutukan. Di ba? Lumalaki yung gastos mo eh. Di ba? Ganito ang tip ko sa iyo mga kasabong. Ikaw, na may kapital, na gusto mo magmanok, puntahan mo yung mga gustong magmanok na walang kapital. Tapos operan mo ng maganda. Kaya pinagbabangga ko kayo eh. Hanapin nyo yun. Marami na dyan mga kasabong na marurunong magmanok na magpabreed ka. Oo, magpabreed ka. Kasi, ang diskarte mo nun, iyong materyales. Yeah? Iyong materyales, may kaalaman siya, yung creativity niya, yun yung babayaran mo sa kanya. Kesa naman mga kasabong, ipilit mo ng ipilit sa gusto mong lokasyon, hahanap ka ng tao na hindi naman marunong. Tapos, gagastusan mo. Walang mangyayari dyan kasabong. Diba? Hindi mo makukuha na yung gusto mo kasi. Gusto kasi natin, pag uwi natin, meron tayong farm, meron tayong malulusog na manok. Diba mga kasabong, hindi mangyayari yan kapag hindi mo siya matututukan. Kaya ang pinaka-importante is kumuha ka ng taong tututok talaga sa gusto mong mangyari pag uwi mo. Diba mga kasabong, ito lang yun eh, simple lang. Parang itong ang aking tropa, kabady ko si Charlie, babanggitin ko na si Buddy Charlie. May plano siya. Diba? Gusto niya magkamanukan. Sabi niya sa akin, Buddy, gusto ko magkamanukan pag uwi ko. Sabi ko, saan ka magmamanukan, ganito ganyan. Ang sinabi ko sa kanya, magtayo ka dito ng manukan, magtatayo tayo ng manukan, ako magmamanage. Diba? Ikaw mga kapital. Sa una lang naman yung kapital na yan eh. Di ba, pagka naipundar mo yan, nakapag-breed na kayo ng isa, makapagbenta kayo, yun na, sa susunod, kuha ka na lang ng kuha. Di ba? Pera na lang yan ng pera sa'yo. Di ba? Pero yung magmamanage dyan is hanggang yung tawag dito siya yung siya yung, kumbaga sa amin is floor director. Yan, siya yung mag-aalay niyan, marketing, tawag dito pag-aalaga ng manok. Basta pag uuwi ka, may farm ka, malinis, maayos, 'di ba? Kaya yun yung bagay na gusto ko i-share sa inyo. Kung gusto mo naman na paglaki mo, pag uwi mo is malalaki at malulusog yung magpa-breed ka sa mga breeder na yan. Para pagka after 5 months kunin mo, itambang mo doon, kunin mo lang yung tagapagpatuka lang. Malusog manok mo. Diba mga sabong, kaysa ipilit na nandyan ka sa malayo tapos magpapabreed ka, sasabihin mo na dapat hindi magaganap yan, true chats lang. Na ituturo mo sa kanya, hindi ganun mga sabong. Di bali sana kung iiwanan mo siya ng isang cellphone na may internet, manonood siya ng Sabong Pinas. Ito mo lang makalamang eh. Di ba mga kasabong, yun yung diskarte na maitutulong ko sa ating mga OFW. Pagka sinabi nyo, sa iyo Sabong Pinas, pwede magpa-breed. Pwede mga kasabong, pwede magpa-breed sa akin. Inyong materyales, pag-usapan natin ng kung paano yung sistema, huwag kayong mag-alala, win-win situation yan. Di ba? Hindi po tayo hold-upper, usapang kaibigan. Pag mo intindi niya, kumag yan. Pero mga kasabong, yun yung mga bagay na mahirap pag hindi natin pinlano, pag hindi natin diniskartehan. Dun sa gusto mo mag-start na wala kang kapital at meron kang kapital pero nakatatakot ka mag-start. Ganun lang yung mga diskarte. Kaya mga kasabong, nisip ko nga doon sa usapan namin ito ni Charlie.
paano kung may mag-offer pa sa akin? Okay lang, dami pa lupa dyan. Hayaan natin ng tayo ng farm. Di ba? Pag uwi mo may farm ka, ako naman, marami akong farm. O, di ba mga kasabong? Pero at least, di ba? Honest ako sa inyo. Parehasan to. Win-win situation. Pag uwi nyo, may manukan kayo. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kaya mga kasabong, kayo din, ang i-advise ko lang din sa inyo, lilipas din yan kasi lilipas yan na ikaw ay OFW, lilipas yan na ikaw ay seaman, di ba mga kasabong? Kaya habang may kinikita ka pa dyan sa trabaho mo, huwag mo sayangin. Tayo ka ng kung anong bagay na gusto mo pagtanda mo. Di ba mga kasabong? O kaya, mag-ipon ka dyan, pag nakapagtayo ka ng farm, maganda yung kita ng farm mo. Huwag ka nang trabaho dyan, kaya namang suportahan ng farm mo kung ano man yung pangangailangan ng pamilya mo eh. Di ba mga kasabong? Pag-graduate ang anak mo, nandyan ka. Pagka may meeting sa school, nandyan ka para sa anak mo. Di ba mga kasabong? Minsan kasi nauubos yung oras natin, hindi pa pwede. Dito ko sa pagigisiman, malaki kinikita ko eh. Malaki nga kinikita mo dyan, pero kaya namang tumbasan yan ng kinikita dito sa Pilipinas na kung anong maayos mong business, kung saan ka masaya, pasukin mo yun. Pero kung masaya ka sa pagiging seaman, okay lang. Masaya ka sa pagiging OFW, okay yan. Di ba? At least masaya ka. Pero darating yung time, kaya gusto kong i-advise sa'yo na umuwi ka dito sa Pilipinas, mag-business ka para hawak mo oras mo. Sa asawa mo, naibibigay mo yung oras mo. Di ba? Pero kumikita ka. Sa anak mo, naibibigay mo yung oras mo, pero kumikita ka. Di ba mga kasabong, ganyan yung cycle ng buhay. Kaya kailangan mag-business ka, kumanap ka ng mapagkakitaan na maganda para hindi nauubos yung oras mo. Hindi kasi ako makaka-attend ng graduation ng aking anak kasi conflict. Sabi ni boss, bawal daw ako umuwi. Ang dami namin ginagawa sa office, ang dami namin ginagawa dito sa barko. Yung mga kasabong, isa pa yan sa dahilan kung bakit magtatampo sa yung anak mo, magtatampo. Di ba mga kasabong? At least, pagka ikaw ay nadiskartehan mo talaga yan, ipon ka siguro mga 1 million, 2 million, pag hindi ka napagtayo ng farm mo dyan. Tapos, honest ka sa bayar mo, babalik-balikan ka niyan. Dadami na yung kita mo. Di ba? Hindi mo na kailangan umalis. Yun mga kasabong, yun yung gusto kong i-ano sa inyo mga may kapital, sayang kapital. Di ba? Na pag tayo uuwi, susugal tayo na magsusugal, mauubos na mag-ubos. Di bali na, sasakay na lang ulit ako. Di bali na, may trabaho naman ako sa ibang bansa. Di ba? Paano naman yung pagka tulad ng sistema ngayon, nagkaroon ng epidemya. Diba? Wala tayong ipon, wala tayong hawak, wala tayong kung saan mag-uumpisa, paano kung hindi ka na makabalik. Diba? Maraming pwede mangyari. Pero bago pa dumating yung time na pwedeng mangyari yun, is gawa mo na agad ng tawag dito ng troubleshoot ba? Diba mga kasabong? Kaya isa rin yung bagay na pagpapasalamat ko na natutunan ko na habang ako nag-Elgama, masaya ako doon. Masaya talaga ako sa Elgama. Siyempre, nakakapag-tour kami, nakakapag-show kami. Tapos ang sunod na may sweldo naman. Habang sumusweldo ko noon, ayun, nagpupunta ako ng manukan. Nakakapag-start ako makapagmanukan. Pero hindi naman all the time na susweldo ko, ibubuhos ko doon. Hindi. Pinaikot ko lang yan. Mga kasabong, ito lang yung nilabas kong pera dito sa pagmamano ko, 60,000 lang po. Tunay na buhay, 60,000 lang po simula nung magmanok ako ulit. 60,000, yun lang yun. Yung mga kinikita doon, pinaikot ko na ng pinaikot hanggang sa ito na. See? Look at me! Mali yung English mo. Sabi ni Sabong Pinas, 60,000 lang. Oh! Makasabong, 60,000 lang yun. Dahil tinuos ko talaga yun. Tinilista ko bawat yung nagagasto. Sabi ko, kailangan na ng ganito. Benta ulit! Oh, see? Look at me now! Huwag mo ko pinag-i-English, ha? Yabang din mga kasabong. Proud lang ako na i-share yung mga bagay-bagay na gusto ko na hindi lang tayo laging ganito. Hindi lang tayo yung minamata-mata na mga yan. Dahil pagka dumating yung time na magpanaloko talaga sa mga big time na ganyan, ikukwento ko ulit sa inyo para ma-inspire kayo, para dumating yung time na hindi lang sila yung mataas. Tayo din. Hahabol tayo. Diba? Hindi ko naman sinasabi na niyayabang nila tayo. Hindi. Na-inspire tayo sa kanila para maging katulad tayo nila. Dahil hindi tayo katulad nila na isinilang na meron na. Tayo wala pa eh. Diba? Kayo wala pa eh. Diba? Kasi mga manunod ko dito sa sa Sabong Pinas is talaga more on tawag dito kapares lang, backyard lang, tapos mga
backyard lang din, tapos mga OFW na wala magawa. Di ba, kaya mga kasabong, nag-iiba ako ng content para mag-good vibes kayo. Di ba? Pag alam ko na kapanahonan ng bandidan, binibigyan ko kayo ng update. Kaya mga kasabong, patawarin nyo po ako kung paiba-iba yung nagiging content. Hindi lang laging puro tips. Kasi mga kasabong, yung tips na yan, mauubos yan. Diba, mga kasabong, pero yung pagsubok natin sa buhay, mga kasabong, hindi nauubos yan. Di ba? Paiba-iba yan. Magkakaiba talaga ng pagsubok yan. Kaya mga kasabong, once na madaanan mo yung sinasabi ni Sabong Pinas, alam mo na kung paano mag-uumpisa. Di ba, mga kasabong? Kaya yan. Yun nga yung sinabi ko, mga kasabong, lahat ng bagay, mga kasabong, meron po yung dahilan. Hindi po aksidente na nakita mo lang yung thumbnail ko kaya pinanonood mo o hindi. Target ka ng Panginoon para magkaroon ka ng sarili mong pangarap. Tunay yan, mga kasabong. Kaya tayo, pag kami ng mga bagay ng pangit sa ating hindi akma at hindi tugma sa gusto nating mangyari, mga kasabong, may mga tinuturo sa atin. May mga gusto siyang matutunan natin. Kaya pagka mga negativities na yan, wag mong i-entertain yung mga negativities na yan. Diba? I-entertain mo yung negativities na yan, tapos dalhin mo sa positive. Para maano ka. Ganun po ako ngayon, mga kasabong. Ganun po ako ngayon. Pagka may mga negative na nangyayari po sa akin, dahil lang, hingi lang ko, Lord, gabayan mo ako, kaya ko to. Then, dumadating yung time, yun na, nasusolusyonan ko na ng hindi ko alam, ng hindi ko namamalayan. Diba? Kaya sana, mga kasabong, ganun din po yung maging mindset nating lahat, na hindi lahat na lahat ng bagay is may may dahilan yan. Kung bakit nanonood ka ng Sabong Pinas, kung bakit natututo ka sa Sabong Pinas, kung bakit i-share mo mamaya yung video ng Sabong Pinas dahil gusto mo ring may matuto. Huwag tayong maging madamot, mga kasabong. Huwag tayong maging madamot na ako lang mapanood. Hindi ko sasabihin kung ano yung sinasabi ni Sabong Pinas para ako lang yung umulad. Hindi ka umulad po dyan. Mga kasabong, kailangan, pag may natutunan ka, huwag kang madamot. Mag-share ka. Share mo sa kanila. Share mo yung mga natututunan mo. I-share mo yung knowledge mo. Diba? At kung dumating yung time na maging mas angat yung tinuruan mo sa'yo, maging proud ka sa kanya dahil hindi mababayaran yun sa'yo. Kaya mga kasabong, ayun, sana marami kayo natutunan dito sa content natin na to at huwag kayong mag-alala, hindi ako titigil ng pagbibigay sa inyo ng mga bagay-bagay na natutunan ko sa kanila, pagka na-i-apply ko dito, dadalhin ko lahat sa inyo. So yun, mga kasabong, ang ganda ng ating mga bigkasan, mga salitaan. Kaya huwag mong kalimutang mag-subscribe at syempre hit the bell button para darating yung time na makakapulot ka pa rin ng mga sunod-sunod na videos dito sa Sabong Pinas. Kaya ayun, mga kasabong, pagka may tropa ka magsasabong, sabi mo sa kanya, napanood mo na si Sabong Pinas, tangin, nagwapo nun. Mga kasabong, ang aliwalas naman dito, medyo nakakapawis nga lang. So ayun, mga kasabong, seryoso po yung mga pag-usapan natin kanina, sana marami kang natutunan. Diba, mga kasabong? So ayun, mga kasabong, sana marami kang natutunan sa lahat ng mga sinabi ko kanina, mga advices, mga kasabong. Dahil, simple lang, mga kasabong, ito lang ulit yung iiwanan salita ng Sabong Pinas sa content na to. Hindi nagkulang ang Diyos sa buhay natin para hindi natin magawa yung mga bagay na itinanim ng Diyos sa puso natin. So yun, mga kasabong, maraming salamat po at kita-kits sa next episode ng Sabong Pinas! Alright! Let's go! Kita-kits sa next episode! Peace yo! Brr!